July 2021, isang buong linggo akong nilalagnat at inubo. Inakala ko na ordinaryong lagnat lang ito at ubo dahil nagkaroon lahat kami sa bahay at mga bata naman ay nakarecover ng mabilis. Dinala na ako ng aking mga anak sa doktor at niresetahan pero hindi umigi ang aking pakiramdam. Hanggang sa nagsabi na ako sa aking mga anak na nahihirapan akong huminga. Kaya sinugod na ako ng aking anak sa hospital. Hanggang nakumpirma na ako na may tinamaan ng COVID at hindi ko akalain na hahawaan ko ang aking buong pamilya. Ako ay dinala agad sa isolation facility. Ang gamot na inireseta sa akin ay Remdesivir at nagkakahalaga ito ng 9,000 ang isang vial. At kailangan ko ng 6 na vial sa panahon na yon. Hindi nila maibigay yon sa pasyente na hanggat walang cash na maiaabot. Kaya napakalaking gastusin ito sa aming pamilya. Nakatatlong araw na ako sa hospital na ang akala kong makakatulong sa akin ang gamutan ng Remdesivir ay walang pagbabago ang aking kondisyon. Umabot na ng 300,000 agad ang aming bill sa panahon na iyon. Tinawagan ng doktor ang aking anak na si Cherry at sinabi na hindi umiigi ang aking kondisyon. Kaya itala nila ang 100,000 na gamot. Ngunit walang kasiguraduhan na ako ay bubuti. At kung hindi pa daw ito makakalunas sa aking katawan, ay idadialysis nila ako. Kaya nananalangin ang buong pamilya ay kumilos sila na mailipat ako sa public hospital. Dahil sa napakalaki ang aming gastusin. It was a divine appointment din sa Dr. Bien na nakatulong na makapagdesisyon ng aking mga anak na ilabas ako ng hospital. Ngunit higit na makapangyarihan ng Panginoon, nakarinig ng instruction ng aking anak na si Cherry na kontakin ang kanyang prayer partner mula sa Panero Ministry, si Sister Sophie. Si Sister Sophie ang nanalangin sa akin sa mga panahon na iyon. Ay kagagaling lang din ng kanyang ina mula sa COVID at ito ay gumaling. Habang kami nananalangin at sinambit niya na ako ay magaling na, ay nirelease ko din ang aking pananampalataya at ang oxygen na doon ako nakadepende na makahinga ay aking tinanggal. Isa din itong himala dahil madalas ay hindi maganda ang wifi sa hospital, ngunit tumawag na kami kay Sister Sophie at walang naging hadlang sa signal. Doon, nakita ng buong pamilya ang himala ng Panginoon, lalo na ang bantay sa kwarto ko na aking anak na si Balong. Dahil siya ay naka-witness na hindi ko kayang makarating sa CR dahil kahit maikling distance lang ay hinihingal na ako. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa panalangin ng tagumpay kay Kristo dahil sa pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan naman ng panalangin, pinalaganap ng Diyos ang lahat ng sadako ng mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking pakikipaglaban dahil nung umuwi ako sa bahay at bumalik ako sa aking doktor pagkatapos ng 1 linggo doon sa hospital para i-test, i-swab ako. Doon ko naramdaman ang takot dahil nakita nila na hindi pa rin ako free. COVID positive pa rin ako. Pag uwi ko sa bahay, doon ako nanalangin ng magtaimtim sa Panginoon. Yung promises ng Lord na dahil sa dugo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dahil sa mga latay ng Diyos, doon ay ang Diyos ay nagpapagaling. Patuloy ko pong pinanghawakan yung pangako na yun at patuloy ako nanalangin. Pagkatapos ng 1 linggo, kung bumalik ulit ako sa doktor, na kasama ng pananampalataya, na doon ko natuklasan na ang Diyos talaga ay tumutugon sa mga panalangin. Patunay na nagtitiwala at nanampalataya sa kanyang mga pangako. Pagbalik ko po ng pangalawang balik ko, doon po dineclare ng doktor na negative na po ako. At doon po umiyak ako, nagpasalamat ako sa Panginoon. Salamat sa Diyos. At doon ko napagtanto sa
araw-araw na aking pakikinig ang salita ng Diyos through Paniro Ministry. Patuloy ako nananampalataya, patuloy ako nag-antabay sa mga katuruan about healing. At salamat sa Panginoon dahil nakatulong ito ng mabilis sa akin sa aking paggaling doon sa pakikinig at pakikinig ko ng salita ng Diyos through Paniro Ministry. Doon nakita ko at napagtanto ko, nabasa ko, na patuloy ko pinanghawakan ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako sa akin. Sabi niya, sa kanyang pangako sa mga taga-Korinto 2:14, ito ang sabi niya sa akin na aking pinaniwalaan at pinanampalatayaan. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa paralan ng tagumpay. Salamat kay Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan naman ay pinalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakakilala sa Kanya. Doon ko niyakap yung pangako ng Diyos na talagang matagumpay at ang Diyos naghihimala sa mga taong naniniwala at nanampalataya sa Kanya. Salamat sa pangako niya na aking patuloy pinanghahawak. Salamat sa ministry na aking pinakikinggan gabi-gabi at doon ko napagtanto na pag ikaw ay patuloy na maniwala, manampalataya at patuloy na magbabasa ng salita ng Diyos, makikinig ng salita ng Diyos, doon mo makakamtan at makikita ang kanyang mga pangako. Salamat sa Panginoon.